Genesis, Kabanata 44. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako, at bago mo isara, ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. At sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kopang pilak. Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. Kinabukasan, maaga pa'y umalis na ang magkakapatid. Sakay ng kanilang mga asno. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Habulin mo ang mga taong yon at sabihin mo sa kanila, bakit naman ginantihan ninyo ng masama? Ang kabutihang ipinakita namin sa inyo. Bakit ninyo ninakaw ang kopang pilak ng aking Panginoon? Iyon ang iniinuman ng aking Panginoon at ginagamit din niya yon sa panghuhula. Napakalaking kasalanan ang ginawa ninyong ito. Inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano pong ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Ni sa isip ay hindi namin magagawa yan. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa Kanaan. Gayon may ibinalik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sinuman sa amin ang kopang sinasabi ninyo, ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat. Mabuti, tugon ng katiwala. Kung kaninong makita ang kopa, siya ang gagawing alipin. Makakalaya ng iba. Ibinaba nila ang kanilang mga sako at pinagbubuksan. Isa-isa itong hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. At natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan. Ikinargang muli sa asno ang kanilang mga sako at bumalik sa lungsod. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Juda at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin. Wala na po kaming masasabi, sagot ni Juda. Wala po kaming may kakatuwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kopa, kundi lahat kami alipin na ninyo ngayon. Sinabi ni Jose, Hindi ko gagawin yon. Kung kanino nakita ang kopa, siyang gagawin kong alipin. Ang iba ay makakauwi na sa inyong ama. Lumapit si Juda kay Jose at ang sabi, nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang turing ko sa inyo'y para na kayong faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung meron pa kaming ama at kapatid. Ang sabi po namin, may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin namin siya rito upang inyong makita. Ipinaliwanag po naming mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaaring ikamatay niya ito. Ngunit ang sabi naman ninyo'y hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya mayaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng kaunting pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyong dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala nang isa. Maaaring siya'y niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Ang buhay po ng aming ama
ay karugtong na ng buhay ng bata. Kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, tiyak na siya ay mamamatay. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Ang isa pa'y itinaya ko ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko po na kung siya ay hindi ko maibabalik, ako ang buntunan niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako nang alipinin ninyo sa halip na itong aking bunsong kapatid. Pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Hindi po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ng matinding dagok na darating sa aming ama kung iyon ang mangyayari. Genesis, Kabanata 45. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid, na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom. 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ko rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Kinuha niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong, pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka, at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy, mapangangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sinuman sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin at ito namay umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na ang mga kapatid ni Jose ay dumating. Ikinatuwa ito ng Faraon at ng kanyang mga kagawad. Sinabi ng Faraon kay Jose, pakargahan mo ng pagkain ng mga hayop ng iyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambahayan nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito.
Sabihin mo ring magdala sila ng mga karwahe para magamit ng kanilang asawa at mga anak paglipat sa Ehipto. Huwag na nilang panghinayangang iwanan ang kanilang ari-arian doon, sapagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan gaya ng utos ng Faraon at pinadalhan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa'y binigyan ng tig-iisang bihisan, maliban kay Benjamin. 5 ang kanyang bihisan at pinadalhan pa ng 300 pirasong pilak. Pinadalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Ehipto, karga ng 10 asno. 10 asno rin ang may kargang trigo, tinapay at iba't ibang pagkain upang may baon ang kanilang ama sa paglalakbay. Inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, "Huwag na kayong magtatalo-talo sa daan." Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating doon, sinabi nila kay Jacob, "Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto." Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bili ni Jose at makita ang mga karwaheng ipinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. "Salamat sa Diyos," sabi ni Jacob. "Buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay." Kabanata 46. Naglakbay nga si Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. "Jacob, Jacob." "Narito po ako." Sagot niya, "Ako ang Diyos ng iyong ama." Sabi sa kanya, "Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay." Mula sa Beersheba'y naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karwaheng ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang kanilang mga kawan at kagamitan mula sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Ehipto. Si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo. Si Ruben na kanyang panganay at ang mga anak nitong sina Enoch, Phalu, Hezron at Carmi. Si Simeon at ang mga anak nitong sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar at si Saul na anak ng babaeng taga-Kanaan. Si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Kohat at Merari. Si Huda at ang mga anak nitong sina Sela, Fares at Zara. Si at Onan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Fares na sina Hezron at Hamul. Si Isakar at ang mga anak nitong sina Tola, Pua, Hob at Simron. Si Zebulun at ang mga anak nitong sina Sered, Elon at Jalil. Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Leah na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. 33 silang lahat. Kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na sina Ziphion,
Hagwi, Suni, Ezbon, Eri, Arodi, at Areli. Si Asher at ang mga anak nitong sina Jimna, Isua, Isui, Beria, at ang babaeng kapatid nilang si Sera. Ang mga anak ni Beria ay sina Heber at Malkiel. Ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Zilpa, ang aliping ibinigay ni Laban kay Leah, ay 16. Kabilang din sa talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel, sina Jose at Benjamin, sina Manases at Ephraim. Mga anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari sa Heliopolis. Ang dalawang ito'y sa Ehipto isinilang. Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, at Ard. 14 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel. Kabilang pa rin dito si Dan at ang bugtong niyang anak na si Husim at si Neftali at ang mga anak nitong sina Jaziel, Guni, Jeser at Silem. 7 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha, ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel. 66 ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Ehipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. 2 ang naging anak ni Jose sa Ehipto. Kaya ang kabuuang bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay 70. Si Juda ang isinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Goshen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at matagal na umiyak. Sinabi naman ni Israel, "Ngayoy, handa na akong mamatay, sapagkat nakita na kitang buhay." Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa buong sambahayan ni Jacob, "Ibabalita ko sa Faraon na dumating na kayo buhat sa Kanaan. Sasabihin kong kayo'y mga pastol. Dala ninyo ang inyong mga kawan at lahat ninyong ari-arian. Kung ipatawag kayo ng Faraon at tanungin kung ano ang inyong gawain, sabihin ninyong kayo'y nag-aalaga na ng mga baka buhat sa pagkabata, tulad ng inyong mga ninuno. Sa gayon, maaari kayong manirahan sa lupain ito." Sinabi niya ito sapagkat ang mga taga-Ehipto'y namumuhi sa mga pastol. 47. Isinama ni Jose ang 5 sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Faraon. Sinabi niya, "Dumating na po ang aking ama't mga kapatid buhat sa Kanaan. Dala ang kanilang mga kawan at lahat ng ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen." At ipinakilala niya sa Faraon ang kanyang mga kapatid. Tinanong sila ng Faraon, "Ano ang trabaho ninyo?" "Kami po ay mga pastol, tulad ng aming mga ninuno." Tugon nila, "Nakarating po kami rito sapagkat sa amin sa Kanaan ay wala na kaming mapagpastulan. Kung maaari po, doon na ninyo kami patirahin sa lupain ng Goshen." Sinabi ng Faraon kay Jose, "Ngayong narito na ang iyong ama at mga kapatid, at ikaw naman ang namamahala sa buong Ehipto, ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Goshen. Kung may mapipili kang mahuhusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa aking mga kawan." Isinama ni Jose ang kanyang ama sa palasyo, at pagdating dooy, binasbasan ni Jacob ang Faraon. "Ilang taon na kayo?" tanong ng Faraon kay Jacob. Sumagot siya, "Umabot na po sa 130 taon.
ang aking pagpapalipat-lipat ng tahanan. Maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa. Malayong malayo sa naging buhay ng aking mga ninuno. Matapos magpaalam sa Faraon, umalis na si Jacob. Sa utos ng Faraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Rameses sa bansang Ehipto. Ang buong sambahayan ni Jacob hanggang sa kaliit-liitan ay kinalinga ni Jose. Nang maubos na ang pagkain sa buong Kanaan at Ehipto, at ang mga tao'y hirap na sa gutom, kay Jose bumibili ng pagkain ang lahat. Iniipon naman ni Jose ang pinagbilhan at dinadala sa kabangyaman ng Faraon. Dumating ang panahong wala nang maibayad ang mga tao, kaya't sinabi nila kay Jose, "Mamamatay kami ng gutom. Bigyan mo kami ng pagkain." Kaya't sinabi ni Jose, "Kung wala na kayong salapi, palitan na lang ninyo ng hayop ang pagkaing ibibigay ko sa inyo." At gayon nga ang kanilang ginawa. Ipinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka at asno sa pagkaing kinukuha nila. 1 taon silang binibigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. Nang sumunod na taon, lumapit na naman sa kanya ang mga tao. Sinabi nila, "Hindi namin maikakaila sa inyong kamahalan na ngayon ubos na ang lahat naming salapi at mga alagang hayop. Wala na pong nalalabi sa amin kundi ang aming katawan at bukirin. Kaya tulungan naman ninyo kami. Huwag ninyo kaming hayaang mamatay sa gutom at mapabayaan ng aming lupain. Bigyan ninyo kami ng makakain at binhing pananim nang kami huwag mamatay. Hayag na po kaming maging alipin ng Faraon at ibenta sa kanya ang aming lupain." Nangyari nga ito, kaya't nakuha ni Jose para sa Faraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Ehipto dahil sa tindi ng tagutom noon. Ang lahat ng tao sa Ehipto ay ginawa ni Jose ng mga alipin ng Faraon. Ang hindi lamang nabili ni Jose ay ang lupain ng mga pari, sapagkat ang mga ito ay may sapat na sustento ng Faraon. Sinabi ni Jose sa mga tao, "Ngayoy nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain para sa Faraon. Bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay ninyo sa Faraon ang 5 bahagi ng inyong aanihin. Inyo na ang nalalabi para muling itanim at maging pagkain ng inyong pamilya." Sumagot ang mga tao, "Napakabuti ninyo sa amin. Iniligtas ninyo kami. Handa po kami maglingkod sa Faraon." Mula noon, ginawang batas ni Jose sa lupain ng Ehipto na ang 5 bahagi ng ani ay para sa Faraon. Umiiral pa hanggang ngayon ang batas na ito, maliban sa lupa ng mga pari, sapagkat ito'y hindi saklaw ng Faraon. Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Ehipto. Yumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. 17 taong tumira roon si Jacob at umabot siya ng 147 taon. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, "Ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong kamay at ipangako mong magiging tapat ka sa akin at hindi mo ako ililibing sa Ehipto. Ilabas mo ako sa Ehipto at isama mo ako sa libingan ng aking mga magulang." "Masusunod po ang nais ninyo," sagot ni Jose. Sinabi ni Jacob, "Kung ngayon sumumpa ka sa akin." Nanumpa nga si Jose at si Jacob
ay yumuko sa may ulunan ng higaan at nanalangin. Kabanata 48. Nabalitaan ni Jose na may sakit ang kanyang ama, kaya't isinama niya ang 2 anak na lalaki, sina Manases at Ephraim, at dinalaw ang matanda. Nang sabihin kay Jacob na dumating si Jose, nagpilit siyang bumangon at naupo sa kanyang higaan. Sinabi niya kay Jose, "Nang ako'y nasa luz, nagpakita sa akin ang makapangyarihang Diyos at binasbasan ako. Sinabi niya na darami ang aking mga anak at ang aking lahi ay magiging isang malaking bansa at ibibigay niya sa kanila ang lupaing iyon habang panahon. Ang 2 mong anak na isinilang dito sa Ehipto bago ako dumating ay ibibilang sa aking mga anak. Kaya tulad ni na Ruben at Simeon, sina Ephraim at Manases ay magiging tagapagmana ko rin. Ngunit ang susunod mong mga anak ay mananatiling iyo at ibibilang na lamang sa lipi ng 2 nilang kapatid. Ipinasya ko ito alang-alang kay Raquel na iyong ina. Nang pabalik ako buhat sa Mesopotamia, namatay siya sa Kanaan, malapit sa Ephrata, at dinamdam ko ng labis ang kanyang pagpanaw. Doon ko na siya inilibing." Ang Ephrata ay tinatawag ngayong Bethlehem. Nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, tinanong ito, "Ito ba ang iyong mga anak?" "Opo, sila po ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos dito sa Ehipto." Tugon niya. Sinabi ni Israel, "Ilapit mo sila sa akin at babasbasan ko." Halos hindi na makakita noon si Israel dahil sa kanyang katandaan. Inilapit nga ni Jose ang mga bata at sila'y niyakap at hinagkan ng matanda. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Wala na akong pag-asa noon na makikita pa kita. Ngayon, nakita ko pati iyong mga anak." Inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Pagkatapos, inilapit niya sa matanda ang 2 bata, si Ephraim sa gawing kaliwa at si Manases sa gawing kanan nito. Ngunit pinagkurus ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases, at sila'y binasbasan. "Pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglingkuran ni Isaac at ni Abraham, ng Diyos na sa akin nangalaga at pumatnubay, simula sa pagkabata at magpahanggang ngayon man, at pati na ang anghel na sa akin ay nagligtas. Pagpalain nawa kayo, tanggapin ang kanyang basbas. Maingatan nawa ninyo at taglayin oras-oras ang ngalan ko at ang ngalan
ni Abraham at ni Isaac. Nawa kayo ay lumago, dumami at lumaganap. Nang makita ni Jose ang ginawa ng kanyang ama, minasama niya iyon, kaya't hinawakan niya ang kanang kamay nito upang ilipat sa ulo ni Manases. Wika niya, "Ito po ang matanda, ama. Sa kanya ninyo ipatong ang inyong kanang kamay." Ngunit sinabi ni Jacob, Alam ko yan, anak. Alam kong magiging dakila si Manases, pati ang kanyang mga anak. Ngunit lalong magiging dakila ang nakababataan niyang kapatid. Ang kanyang lahi ay magiging dakilang mga bansa. Sinabi pa niya ito, Ang mga Israelita sa Diyos ay hihilingin dahil kayo'y pinagpala. Sila may pagpalain din. Sa kanilang kahilingan, ganito ang sasabihin, kayo nawa ay matulad kay Ephraim at Manases. Sa ganitong paraan, ginawa ni Jacob na una si Ephraim kay Manases. Pagkatapos nito, sinabi ni Israel, Jose, ako'y mamamatay na. Ngunit, huwag kang mapabahala. Sasamahan ka ng Diyos at kayo'y ibabalik niya sa lupain ng inyong mga ninuno. Ikaw ang tanging magmamana ng Shechem na nakuha ko sa mga Amoreo sa pamamagitan ng aking tabak at pana. Genesis, Kabanata 49. Ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, Lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Kayo, mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumantaling dinggin. Si Ruben ang aking panganay na anak. Sa lahat kong supling ay pinakamalakas. Mapusok ang loob, baha ang katulad. Bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito'y hindi ka sisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag. Pagkat ang ama mo ay iyong hinamak, dangal ng aliping asawa ko ay iyong winasak. Simeon at Levi na magkapatid, ang sandata ninyo'y ipinanlulupig. Sa usapan ninyo'y di ako sasali. Sa inyong gawain, hindi babahagi. Kapag nagagalit agad, pumapatay. Lumpo, pati hayop, kung makatuwaan. Kayo'y susumpain sa bangis at galit, sa ugali ninyo na mapagmalabis. Kayo'y magkawatak-watak sa buong lupain, sa buong Israel ay pangangalatin. Ikaw naman, Huda,
ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay. Walang mangangas, lumapit sinuman. Setrong sagisag ng lakas at kapangyarihan, sa kanya kailanmay hindi lilisan. Mga bansa sa kanya'y magkakaloob, mga angkan sa kanya'y maglilingkod. Batang asno niya doon natatali, sa puno ng ubas na tanging pinili. Mga damit niya'y doon nilalabhan, sa alak ng ubas na lubhang matapang. Matay namumula dahilan sa alak, ngipay pumuputi sa inuming gatas. Sa baybaying dagat, doon ka, Zebulun, ang sasakyang dagat sa iyo kakanlong. Ang iyong lupay aabot sa Sidon. Malakas na asno ang katulad mo, Isakar. Ngunit sa kulungan ka maglulumagak. Nang kanyang makita iyong pahingahan, ang lupain do'y tunay na mainam. Tiniis na niyang makuba sa pasan. Nagpaalipin na kahit mahirapan. Si Dan ay magiging isang pangunahin, katulad ng ibang pinuno ng Israel. Ahas na mabagsik sa tabi ng daan, na handang tumuklaw sa kabayong daraan upang maihulog iyong taong sakay. Sa pagliligtas mo, O Diyos, ako'y maghihintay. Haharangin si God ng mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan. Ang bukid ni Asher ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. Si Neftali naman ay tulad ng usa, malayat ang dalang balita'y maganda. Si Jose namay baging na mabunga, sa tabi ng bukal nakatanim siya. Paakyat sa pader ang pagtubo niya. Mga mangangaso ang nagpapahirap, hinahabol siya ng palasot sibat. Subalit, ang iyong busog ay mananatiling malakas. Ang iyong mga bisig ay palalakasin. Ang dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muog. Diyos ng iyong amay, siyang sasaklolo. Ang makapangyarihang Diyos magbabasbas sa iyo. Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan. Malalim na tubig sa lupa'y bubukal. Dibdib na malusog, pati bahay batay, pagpapalain dit kanyang babasbasan. Darami ang ani,
bulaklak ngayon din, maalamat na bundok ay pagpapalain, pati mga burol magkakamit aliw. Pagpapalang ito, nawa ay makamit ni Joseng nawalay sa mga kapatid. Tulad ni Benjamín, lobong pumapatay, sumisila ito ng inaalmusal. Kung gabi, ang huli pinaghahatian. Ito ang 12 anak ni Israel. At gayon sila binasbasan ng kanilang ama ayon sa basbas na angkop sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, Ngayoy, papanaw na ako upang makasama ng mga ninunong na mayaba na. Doon ninyo ko'y lilibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang. Sa yungib sa bukid ni Efron na Heteo, ang libingang iyo'y nasa Makpela sa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham at doon na siya inilibing, pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca. At doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyon ay pinili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay humimlay at namatay. 50. Niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiiyak na hinagkan. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang bangkay. Ayon sa kaugalian ng mga Ehipsyo, 40 araw ang ginugol nila sa paggawa nito. 70 araw na nagluksa ang bansang Ehipto. Pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad ng Faraon, Pakisabi nga ninyo sa Faraon na hiniling ng aking ama bago namatay na doon ko siya ilibing sa libingan ng kanyang inihanda sa Kanaan. At aking naipangakong susundin ko ang kanyang bilin. Kaya humihingi ako ng pahintulot na dalhin ko roon ang kanyang bangkay at babalik agad ako pagkatapos. Sumagot ang Faraon, Lumakad ka na at ilibing mo ang iyong ama ayon sa iyong pangako sa kanya. Sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng Faraon, ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo at ang mga kilalang mamamayan sa buong Ehipto. Kasama rin ni Jose ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama. Ang naiwan lamang sa Goshen ay ang maliliit na bata, mga kawan ng tupa, kambing at baka. May mga nangangabayo, may mga sakay sa karwahe, talagang napakarami nila. Pagsapit nila sa giikan sa Atad, sa silangan ng Ilog Jordan, huminto muna sila. Nagdaos sila roon ng luksang parangal sa yumao, at 7 araw na nagdalamhati roon si Jose. Nasaksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito, kaya't nasabi nila, ganito palang magluksa ang mga taga-Ehipto. Dahil dito'y tinawag na Abel Mizraim ang lugar na iyon. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama. Dinala nila sa Kanaan ang bangkay at doon inilibing sa yungib na nasa kaparangan ng Makpela, silangan ng Mamre,
na binili ni Abraham kay Efron na Heteo. Matapos ilibing ang ama, si Jose nagbalik sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, "Paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya?" Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, "Bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama." Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. "Kami, mga alipin mo," wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, "Huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ang Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Kaya, huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak." Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ang mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Malapit na akong mamatay. Ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob." Pagkatapos, ipinagbilin niya sa mga Israelita ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, "Isumpa ninyo sa akin na kapag kayo'y inilabas na ng Diyos sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto." Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Siya'y inimbalsamo sa Ehipto at inilagay sa isang kabaong.